Magandang gabi sa inyong lahat. Ako nga po pala si Rezon Esponteno at tatalakayin na naman natin ang teknolohikal at sosyolohikal. So, unahin natin sa teknolohikal at ito ang mga tanong. Una, paano nakakatulong ang pagbabago ng teknolohiya sa pagpapabilis ng ekonomiya ng mga bansa? Ang pagbabago ng teknolohiya ay nagpapabilis ng produksyon kaya mas dumarami ang nilikha ng mga negosyo. Dahil sa internet, mas mabilis na pagbibilis at naipapadala ang mga produkto sa iba't ibang bansa. Halimbawa nito ang pag-usbong ng teknolohiya sa Pilipinas tulad ng paggamit ng GCash at Paymaya ay nagpapabilis ng kalakalan dahil mas madali sa ngayon magbayad at tumanggap ng pera. Sa tulong ng online platforms gaya ng Lazada at Shopee, mas mabilis na naipagbibili ng mga maliliit na negosyante ang kanilang produkto kahit sa malalayong lugar. So number 2, ano ang mga posibleng panganib ng pag-asa sa teknolohiya sa mga bansa lalo na sa mga umuunlad na mga bansa? So, ang sobrang pag-asa ng mga umuunlad na bansa sa teknolohiya ay maaaring magdulot ng panganib tulad ng pagkawala ng trabaho, digital divide at cybercrime. So nandito ang mga example nito ay kapag sobra ang pag-asa ng Pilipinas sa teknolohiya, maaaring mawala ng trabaho ng ilang magagawa dahil napapalitan sila ng makinarya. So number 3, ano ang papel ng artificial intelligence at automation sa globalisasyon ng mga industriya? Malaki ang papel ng artificial intelligence at automation sa globalisasyon ng mga industriya dahil pinapabilis nito ang produksyon, pinagbaba ang gastos, at ginagawa nito ang mga epesyente ang pakipagkalakalan ng mga bansa sa isa't isa. So, ang halimbawa nito ay sa Pilipinas, ginagamit ng mga kumpanya ng BPO at call center ang artificial at intelligence at automation tulad ng chatbots at voice recognition system upang mas mabilis na makapagbigay ng serbisyo sa mga kliyente sa ibang bansa na tumutulong sa paglago ng ekonomiya at mas pinatitibay ang papel ng bansa sa globalisasyon. So, natapos na natin sinagot ang question ng teknolohikal at tayo'y mag-usbong na naman sa sosyolohikal. So, ito ang mga tanong. Paano binago ng globalisasyon ang mga tradisyonal na kultura at paniniwala ng iba't ibang bansa sa ating bansa? Binago ng globalisasyon ang tradisyonal ng kultura at paniniwala sa pamamagitan ng paghalo ng makabagong ideya, kaugalian at produkto mula sa ibang bansa gaya sa pag-usbong ng K-pop, fast food chains at online trends na nakakaapekto sa pamumuhay at kaugalian ng mga Pilipino. Halimbawa nito, sa Pilipinas, makikita ang epekto ng globalisasyon sa kultura sa paglaganap ng K-pop at Korean dramas na naka-impluwensya sa musika, pananamit at maging sa pagkain ng mga kabataan. Naging bahagi na rin ang araw-araw na pamumuhay ng maraming Pilipino ang paggamit ng fast food chains tulad ng McDonald's at Starbucks na nagbabago sa nakasanayang tradisyonal na pagkain at pagtitipon. So last question ay paano nakakaapekto sa globalisasyon sa pagbabago ng lifestyle tulad ng pagkain, pananamit at libangan at iba pa. So nakakaapekto ang globalisasyon sa lifestyle dahil nadudulot ito ng pagbabago ng pagkain, pananamit at libangan gaya ng pag-usbong ng fast food chains, paggamit ng modernong fashion brands, at paglaganap ng K-pop at online games na bahagi na ng araw-araw ng buhay ng mga Pilipino. So ang halimbawa nito ay sa Pilipinas, naapektuhan ng globalisasyon ang lifestyle ng mga tao dahil mas minipili
na ng marami ang kumain sa mga fast food chain tulad ng Jollibee, McDo, KFC, at iba't iba pang fast food chain kaysa tradisyonal na lutong bahay nagsusuot ng mga modernong damit mula sa international brands at ginugugol ang oras sa panonood ng K-drama o paglalaro ng online games bilang pangunahing libangan. So, at yun lang po. At maraming salamat.